pagdating ng magulubos na nakatikas sa atin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapos sa pagkas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating Misa de Aguinaldo. At sa ating pong pagninilay ngayon, mapapakinggan natin ang pagpapahayag ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Birhen ng napakagandang balita, ang balita na magbabago sa sangkatauhan. At makikita natin dito ang tugon ni Maria na magbabago din ng ating landas sa ating pakikipag-ugnay sa Panginoon. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, tayo po ihanda natin ang mga ating sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia,
Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kina Monsignor Rolly at kay Father Viel sa pag-iimbita sa akin, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na makapagmisa sa isa sa mga simbang gabi dito sa napakagandang katedral. Ganon din po mga kapatid, gusto ko rin kayong batiin ng advance Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa atin pong napakinggan ngayon, meron po akong katanungan sa atin. Ano ba ang napakalaking balita na natanggap ninyo? Yung tipong ito yung magpapabago ng buhay ninyo.
Napakalaki nito na minsan ang hirap i-contain. Kailangan nating ipagsabi sa iba at nakaka-overwhelm. Sa iba, maaring ito yung natanggap sila sa trabaho o kaya naman na-promote sa isang mas mataas na posisyon. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Tatanggapin ba nila ito o kaya naman mas masaya na sila doon sa posisyon na kung ano yung meron sila sa puntong iyon. Ang iba naman, baka nalaman nilang pumasa sila sa exam. Lalong-lalo na po yung mga pumasa sa LET ngayon, di ba? Lately, may mga nababalitaan tayo. Siguro may mga kakilala kayong pumasa ngayon sa exams para po sa mga teachers. At congratulations po sa inyo po ng mga pumasa. Pero, ang balita na malaki na dumarating sa atin, hindi naman po minsan positibo. Minsan, negatibo yung balita. Bad news, kumbaga. Pwedeng ito yung nalaman ng iba na nawalan sila ng trabaho o di sila natanggap sa trabaho. O kaya naman, kung merong mga pumasa, meron din pong mga better luck next time. Hindi sila nakapasa sa exam o sa kung ano pa man pong pagsusulit. Sa lahat po ng ito, paano natin tatanggapin ang napakalaking balita sa buhay natin? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo ang napakalaking balita. Si Maria ay hindi lang nakatanggap ng isang ordinaryong balita. Alam niyo po ba kung ano yung tawag sa misa natin ngayong 5 araw ng simbang gabi? Ang tawag po dito ay Missa Aurea or Golden Mass. Yan. Ibig sabihin po, ang kwentong ito ay higit pa po sa ibang kwento na napakinggan natin. Kaya po, sinasabi na Golden Mass, ang pagbasa ngayon, nung unang panahon, nakasulat sila sa gintong tinta. They were written in gold. Kumbaga kung tayo'y nagbabasa, kung meron tayong importanteng bagay na kailangan tandaan, anong ginagawa? Hina-highlightan natin, di ba? Meron pa kong isang kasama, sa sobrang importante ng lahat ng kanyang binasa, hinighlightan lahat ng nasa libro. Sabi ng isa naming kasama, ginawa ng coloring book yung assignment namin. Pinakamalaking balita. Hindi lang napakalaking balita para kay Maria, kundi napakalaking balita para sa sangkatauhan. Dahil ang kwentong ito, sa kwento nito na napakahalaga, dahil dito natin makikita ang dakilang pagtatagpo ng Diyos at ng tao. Nagsimula tayo sa paglilikha ng daigdig at napakinggan natin dito ang unang pagsuway ng tao. Malaya silang sumuway sa kalooban ng Diyos. Dito nagkaroon ng paghihiwalay ang tao at ang Diyos. Pero patuloy ang Diyos sa paghahanap sa sangkatauhan. Napakinggan natin sa kasaysayan ng Israel kung paano ang Diyos gumalaw sa sangkatauhan. Kung paano niya patuloy na hinahanap ang kanyang nilikha. At ngayon po, sa puntong ito, napakinggan natin ang pagtatagpo ng Diyos at ng kanyang nilikha. Pero po sa tagpong ito, hindi po ipinilit ng Diyos ang kanyang sarili. God did not force Himself for man or with man. Naghintay siya sa sagot ni Maria. Hindi niya pinilit, hindi niya punersa. Naghintay siya ng sagot ni Maria. Sa isa pong humiliya sa panahon ng Adbyento, ipinaliwanag ni Saint Bernard of Clairvaux ang kahalagahan ng sandaling ito. Dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang,
ang mundo ay napuno ng kadiliman at kamatayan. Ngunit nais ng Diyos na pumasok muli sa ating mundo. Siya'y kumatok sa puso ni Maria. Hindi niya ito pinilit sapagkat iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao. Upang iligtas ang sangkatauhan, kailangan niya ang isang malayang oo. Isang malayang pagtugon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung atin pong titingnan, meron pong suspense na nangyari dito po sa tagpo ni Maria at ng anghel. Ang lahat ay nakatutok. Di ba parang nanonood ng movie? Kapag meron pong mahalagang tagpo, binibitin tayo. Minsan biglang mag-commercial break. Dahil ito yung pinakamahalagang hudyat sa buhay ng Diyos at ng tao. Parang pinigil ng buong langit at lupa ang kanilang hininga habang naghihintay sa sagot ni Maria. Mag-oo kaya siya? O kaya magsasabi siya ng hindi dahil sa siya'y takot? Naghihintay ang lahat dahil ang tao ay may kalayaang tumugon sa panawagan ng Diyos. At ano yung kasagutan ni Maria? Mula sa kanyang puso, lumabas ang sagot, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. May it be done unto me according to your word. Ang sagot ni Maria, oo. Yes, Lord, tinatanggap ko ang nais ninyo para sa akin. Isang napakalaking balita at ang tugon ni Maria, oo. Ang kanyang oo ay naging simula ng ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa kanyang oo, pinili ni Maria ang lubos na pagsunod sa Diyos, isang malaya, mapagpakumbaba at dakilang desisyon. Bagamat po makapangyarihan ang Diyos, pero nasa sa atin pa rin ang desisyon. At ang pagtanggap ni Maria dito ay dala ng kanyang tiwala sa Panginoon. May mga katanungan din siya, di ba? How can this be? Since I have no relations with a man, paano ito? Dahil ako'y isang dalaga. Pero lahat ng ito'y sinagot ng anghel. Mayroon ding katiyakan na binigay ang anghel nang sa gayon maalala niya at lagi niyang matatandaan na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya ang sagot ni Maria, oo. Minsan po may mga pagkakataon sa buhay natin na kung saan may mga plano na tayo. Alam natin kung ano yung gagawin at panatag na tayo sa ating sarili. Secured na tayo, kumbaga. Pero dumarating din ang ibang mga plano sa atin ng Panginoon. Maaaring ito ang malaking balita na natanggap mo, something pivotal in our life as a person, nagdudulot ng malaking pagbabago. Ang malaking balita kay Maria ay kailangan niyang magbago ng landas ng kanyang buhay. Alam po natin ang kwento. Si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Ready na ang lahat. Pero meron palang plano sa kanya ang Panginoon. Isang napakalaking misyon na nanggaling sa Diyos na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Annunciation. Ano ba ang malaking balita sa buhay ninyo? Siguro ito po yung annunciation din sa buhay natin. Siguro ito yung balita ng Diyos sa atin. Nagkakaroon tayo minsan ng pag-aalala dahil sa napakalaking balitang ito na dumating sa ating buhay. Kaya minsan may tanong tayo, paano ko haharapin ang bukas? Paano na ang pamilya ko?
O kaya naman, paano na ang kinabukasan ko? We are always worried about the future. Pero sa pagdating po ng mga balitang ito sa buhay natin, marahil mahirap tanggapin, pero kailangan panindigan. Siguro po, may mga kapatid tayo na ngayon pa lang nalaman yung kondisyon nila sa kanilang kalusugan. Siguro may in-unveil ang isang doktor sa isang pasyente na may ganito siyang kalagayan at kailangan niyang lumagi lamang sa loob ng bahay at hindi na maipagpapatuloy kung ano man yung ginagawa niya. Maaaring ito yung malaking balita sa buhay niya. Maaaring may mga kapatid tayong nabalitaan ang pagpanaw ng mahal nila sa buhay. At ang tanong nila, paano ako magpapatuloy sa buhay nang wala ang aking mahal sa buhay? Paano ko haharapin ang bukas? Maaaring may mga kapatid din tayo na ngayon nalaman nila na natanggal sila sa trabaho o hindi sila natanggap. Paano ang kinabukasan ng pamilya ko? Paano ang kinabukasan ng mga anak ko? O kaya may isang bagay na nangyari na nagdudulot ng malaking pagbabago. Tayong lahat po ay may common experience noong pandemic. Lahat tayo nabalitaan na merong lockdown sa paligid natin. Wala tayong magagawa doon, kundi ang kinailangan nating gawin ay tanggapin ang napakalaking balitang ito at ipagpatuloy ang buhay ng may tiwala sa Diyos. Hindi natin alam kung paano natin malalampasan, pero ngayon, nandito na tayo. Tinanggap natin yung malaking balitang iyon at hinarap natin ng may tapang at may tiwala sa Diyos. And siguro, meron din kayong iba't ibang mga kwento na ngayon, sa pagtanggap ninyo ng malaking balita, kayo rin po ay patuloy na sinamahan ng Diyos sa inyong paglalakbay. Mahirap, pero kailangan tanggapin. At ang pagsasabi po ng oo sa gitna ng mga bagay na ito ay may kasamang bigat at pag-aalala. Kung kayo man po ay may ganitong pinagdadaanan ngayon, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Siya ang Emmanuel. Kung ano man po yung mga balita na ngayon po, nababalisa pa rin tayo, hindi natin alam kung anong gagawin. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Siya ang Emmanuel. At kapag nasabi po natin ang oo sa panawagan ng ating Panginoon, hindi lang po ito once and for all. Yung oo na ating itinugon sa Panginoon ay may kaakibat na mga maliliit na oo sa bawat araw ng ating buhay. Oo, kahit na magaan ang lahat. Oo, kahit na mabigat ang pasanin. Oo, kahit na tayo'y natatakot. Kailangan lang natin tumugon sa Diyos. At siya na po ang bahala sa lahat ng biyaya na kakailanganin natin. Sa mga katanungan natin, tulad ni Maria, ang tugon ng anghel, ang Diyos na ang bahala. Lulukuban ka ng Espiritu Santo. Naalala mo ba ang iyong pinsan na si Elizabeth? Pagpapakita po ng assurance ng Panginoon at ang kailangan lang natin ay tanggapin ang misyon na kaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, hayaan natin na ang halimbawa ni Maria, ang kanyang pagpapakumbaba, pananampalataya at lakas ng loob, ang mag-udyok sa atin na tanggapin anuman po ang ibigay sa atin ng Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Diyos na patuloy na tumatawag sa atin. Anuman po ang balita na dumating sa buhay natin,
Naway tumugon din tayo tulad ni Maria, may tiwala at tapang. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng ating mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan. Sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayang dapat na asahan na sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Manamayang sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Magpasabi
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawakas sa akin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawakan sa akin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
At kay saya dapat ng Pasko. Bawat pamilya ay buo. Kaya't italangin natin ang bawat daanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halinahan, umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Kay ulo ng alang mundo, hirap sa puna at lungkot. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halinahan, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Iba't kay saya dapat ng Pasko. Kung bawat pamilya ay buo. Kaya't ilalangin natin ang bawat daanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halinahan, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit, balikat at kawalang pakialam, hinahayaan naming lumaganap ang kasinungalingan, at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel, Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin niyo kami. magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, maraming salamat po sa pakikiisa sa ikalimang araw ng ating Misa de Aguinaldo. Nawa po kayo po muli ay bumalik para po sa ika-6 na araw at nawa po patuloy kayong pagkalooban ng Diyos ng biyaya, lalong-lalo na ngayon sa pagdating ng kanyang kaarawan. Sa muli po, Merry Christmas sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria,
salita